Noong unang panahon sa isang malayong nayon mayroong maginang naninirahan, si Aling Rosa at ang kanyang kaisa-isang anak na si Pinang. Mahal na mahal ni Aling Rosa si Pinang, ngunit lumaki itong tamad at laging umaasa sa kanyang ina. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at makagawa ng mga gawaing bahay. Napilitan si Pinang na magtrabaho. Inutusan siya ng kanyang ina na magluto ng lugaw. Ngunit sa kanyang kapabayaan, ito ay nasunog. Kinailangan pa ni Aling Rosa na manatili sa higaan ng ilang araw. Isang araw, habang naghahanda ng pagkain, hindi mahanap ni Pinang ang sandok. "Inay, nasaan po ang sandok?" tanong niya. Sa pagod at inis sa walang tigil na pagtatanong ng anak, nasabi ni Aling Rosa, "Naku, Pinang! Sana magkaroon ka ng maraming mata para makita mo ang lahat at hindi ka tanong ng tanong." Dahil sa sinabi ng ina, hindi na umimik si Pinang at umalis upang hanapin ang sandok. Mula noon, hindi na siya nakita. Nang gumaling si Aling Rosa, hinanap niya ang kanyang anak, ngunit nabigo siya. Isang araw, sa kanilang bakuran, may nakita siyang isang kakaibang halaman na tumubo. Ang bunga nito ay hugis ulo ng tao at napapalibutan ng maraming mata. Naalala ni Aling Rosa ang kanyang huling sinabi kay Pinang. Niyakap niya ang halaman at umiyak ng may pagsisisi. Bilang pag-alaala sa kanyang nawawalang anak, pinangalanan niya itong Pinang. Sa paglipas ng panahon, ang prutas ay nakilala bilang pinya.